Nagre-opera na yung anak ko sa hospital. Sandali lang tayo dito, Totoy. Mamaya-maya paalisin na tayo. Hindi pang multang pa yan. Hindi pera ka. Lagat. Unawa mo na muna, Damian. Kakasama naman tayo. Ayun, ang pamata. Alam ko, doon ang tutuloy yun eh. Hindi nga lang ako, Totoy. Iiwanan kita rito. Hoy! Ayla! Talagang wala kayong kadala-dala, no? Alam naman ninyong bawal, ginagawa niyo pa. Siguro pag nabulo kayo lahat dito sa loob ng bilangguan, saka na kayo titigil ng mga kalokohan niyo. Alam yan? At ikaw, Totoy. Bakit ka sumasama rito kay Bondat? Alam na alam mo naman, walang maituturo sa'yo mabuti ito. Ikaw rin. Ang alam ko eh, mananahimik ka na. Ikaw, bakit lahat ng rate namin lagi ka nanduro? Eh, naghahanap buhay lang ako, Major eh. Hanap buhay. Hanap buhay may magsusugal? Eh, Major, patuwarin niyo na ako, hindi na umahuli dito. Eh, Major, kailan ako makakalabas? Kung wala kang pangmulta, mabubulo ka rito sa loob. Naintindihan mo? At saka huwag mo akong matawag-tawag ng Major, ha? Oo. Tagal pa yun. Naging mabuti ang pagkakadala mo sa kanya rin. Ang sakit ng iyong anak ay may lunas pa. Lamang, may kamahalan ng gamot. Ano ang sakit nga, anak? Ang tinatawag naming myelogenous leukemia. Leukemia. Yan ay isang uri ng leukemia na maaari pang gumaling. Kaya lang, magiging matagal ang gagawing paggagamot sa kanya. Wish niyo sabihin, kailangan maiwan dito ng aking anak. Hindi naman. Maaari mo na siyang iuwi. Kaya lang, ingatan mong siya mabugbog upang magkaroon ng internal hemorrhage. At habang may oras pa, umpisa na natin ang treatment sa kanya. Puntahan mo na ang iyong anak. Kagabi ko pa hinahanap. Itay! 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 Uwi na po tayo. Huwag niyo na po akong iiwan nag-iisa. Natatakot po ako. Bakit siya matatakot? Kasi po yung katabi ko po rin. Namatay. Ito naman. Bakit mamamatay? Kasi po tinakpan po nila ng kumot eh. Dinala po nila. Hindi na po bumalik. Nanay ho niya iyak na iyak. Sige na Itay. Uwi na po tayo. Uwi na tayo. Madali lang naman ito eh. Pa-ekis-ekis lang. Pa-ekis-ekis nga. Ikaw magkabol-bol naman. Ulitin mo lang. Ito ang masasabi sa'yo, Totoy. Kung ayaw mo sagutin kong pagpapagamot kay Cecilia, kaya mo namang magambagaw ka kahit ang country. Hindi ka naman mayaman eh. Sana mayaman ka. Kaya kung meron tayong kaibigan, para magtulungan. Tama yun, Totoy. Tanggapin mo ang binibigay sa ni Damian. Sa mga oras ng kagipitan, hindi dapat matigas ang loob natin. Damian, hindi naman sila mamalaki yan. Ang kaso, walang sinasabi ng doktor kung magkano magagastos o hanggang kailan niya gagamot ni Cecilia. Basta tanggapin mo ang tulong ko. Tama na sa akin yun. Pag nagkaroon ba, tsaka mo na ako bayaran. Hirap sa'yo eh. Ayaw mo yatang magkaroon ng utang na loob sa kaibigan eh. Pag nagkapera na ako sa ito bagay. Tsaka na yun. Salamat ulit na. Tuloy na ako. Eh? Pabo. Ready lang ha? Bakit yan? Hinahanap mo akong laban. Sige, madali yan. Pagay lang kayo. Ano lang sabi sa ospital? Kaya
kailangan daw na bumalik si Cecilia ron kung ikalawang linggo para malaman nila kung tama yung gamot na binigay nila. Ano ba ba sakit? Mahina lang daw ang katawan eh. Kailangan magpahinga. Kaya sa tingin ko, dapat tumigil muna siya sa pag-aaral eh. Mabuti naman at malapit ang matapos ng klase. Okay nga, ang ganda-ganda mo Maynila. Tsaka yung kaibigan ni Itay. Naganda naman ang ginagawang chef. Yung anak ni Mang Damian, bait-bait niya sa akin. Sabi nga niya, pagbalik ko lang, tuturuan daw niya akong gumawa. Kaya ba niya? Opo, Inay. O pero kailangan matulog ng maaga yun. Sabi ng doktor, hindi ka daw pwede mag-iyak. Nor, baka kailanganin ako ni paring Damian sa shop niya. Bakit? Anong gagawin mo doon? Kasi ganito eh, kailangan siya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Lalo na sa pagbibenta. Alam mo eh, si paring Damian bulag eh. Wala. Kawawa naman. Pero ginawa naman ang buhay niya. Eh, paano ang lupa natin? Hindi naman araw-araw yun eh. Kung kailanganin niya lang ako, sa kanya ako patatawag. Kaya hindi niya ibibigay sa akin ng paring Damian. Hindi ka ang bahala, Totoy. Kung naakala mo makakabuti doon. Sige. Magandang araw po. Magandang araw naman. Ito ba ang bahay ni Totoy? Oo. Sino Sino sila? sabihin niyo si Ben. Kaibigan niya, taga Maynila. Diyan ba siya? Oo, tuloy ko kayo. Salamat po. Totoy, may umahanap sa'yo, taga Maynila. Totoy, Kamusta ka? buti naman. Kilala mo na ang misis ko. Kumusta po kayo? Buti naman. Ay, paghahanda ko muna kayo ng kape. Saan ka nang galing? Diyan lang, sa dito. Nabalita ko dito ka nakatira. Sila nakita. Kuha. Yan ang hirap, Totoy. Sa matagal ng walang ensayo. Hindi ka pa nakakasalta. Wala pang 3 minuto. Kinakapos ka na. Ang importante, Toto, resistensya. Kulang ka ng resistensya. Oo nga. Totoy, sasabi mo ba kay Leonor kung anong talaga ang sakit ni Cecilia? Hindi ko masabi, Damian. Alam mo ba, sa pulpas sa pag-asawa namin, wala pa akong nabigay sa kanya. Kahit konti. Ngayong may sakit si Cecilia. Kailangan akong gumawa ng paraan. Toy, may lupa naman kayo. Then, ang lupang yun ay pinamana sa kanya ng kanyang ama. Hindi ko maaaring galawin yun. Kaya nga ako nagpahanap siya ng laban. Ito lang ang parang na alam ko eh. Pero sasabihin ko rin kay Leonor. Pag panahon. Kaya dapat importante ensayo, ha? Ensayo! Toy, hindi ka ba mamalayo? May iniisip ka ba? Wala. Totoy, parang naguguluhan ako nitong mga uling araw. Ang pag-alis ko ba bukas ang gumugulo sa'yo? Isa ngayon, Hindi ba napag-usapan na natin yan? oo nga. Kaya lang naninibago ako sa mga ikinikilos mo ngayon. Lagi kang walang hinig. Laging parang malalim ang inisip mo. Hindi ka naman natin ganyan ah. Wala naman akong ginagawang hindi ko dating ginagawa. Toy, napakabait mo para sa akin. Para sa anak mo.
Pero hindi sapat ang mahalin mo lang ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong matulungan ka. Dahil kung hindi, magiging parang taong-taungan lang ako. Kung may problema ka, ipagtapat mo sa akin at lutasin natin dalawa. Magtiwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung meron man akong iniisip, yun ay para sa ating anak. Anong balita? Okay, huwag mo na dyan. Kumusta ang lakad, Bombay?